ay parang yung tsorya ng Binay, ano? Naalala niyo kung yung tsorya ng Vice President Binay, na sa sunod-sunod na pagdinig, nakita niyo naman, nailugso nila yung dating popularidad ng Vice President Jojo Binay. Baka maging epektibo rin dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ganoon ang trajectory nila eh. Ang gusto nila ngayon, ang gusto nila ay managot ang dating Pangulo doon sa programa na kanyang ginawa. Samantalang nung gawin yon, presidente siya ng Pilipinas at hindi mo pwedeng kontrahin yun sapagkat siya lang ang pwedeng gumawa nun. Dahil sa kanyang palagay, kahit na Korte Suprema, hindi siya pwedeng pigilan. Sapagkat bilang presidente, siyang nakakaalam kung anong mabuti para sa kanyang bansa. Yun ay kanyang pananagutan sa ilalim ng saligang batas. Tungkulin niya yon. Maaari mo pa nga siyang idemanda kapag hindi niya ginawa yan eh. Sapagkat ang tungkulin niya, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mamamayan. Ang sabi po ng isang mamabata sa taga Maynila, nung simula kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo at tumulong po ako sa inyo, pero hindi Sino ko... yan? Si yung sabi niyo, patras lagi. Kung patras ito lagi. Baka si congressman atrasado. Yung hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi matanggap. Yung pinatay ng NPA, natatanggap niya. Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano. Alam mo kung tumira ang Abu Sayyaf, talagang hindi manlulumo ka talaga eh. Morbid nga, sabi ko. Pugutan ng ulo dyan. Yun, natatanggap niya yun? Bakit hindi nyo extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Bakit selective ang inyong pagdinig? Yung mga pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman atrasado? Ha? Yun po ang itatanong ko sa kanya pag nagkita kami. Kasi gusto kong itanong mo sa kanya, bakit hindi nyo po inimbita ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Sapagkat siya ang abogado. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Ba't hindi po nyo tinawag ang Secretary of Justice? Bakit hindi nyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam ng pagpapatupad ng war on drugs. Kung gaano naging epektibo, gaano naging tahimik ang paligid natin. Hindi ba? Bakit selective? Ang kinuha nyo lahat ng mga tetestigo dito sa ating inquisitorial proceedings ng ating Quackcom ay mga biktima na maraming sama ang loob sa ating Pangulo sapagkat sa maraming paraan, maraming sila nasaktan sa war on drugs. Tama lang yun eh. Gusto natin ipakita sa ating mga kababayang nakikinig dyan. Talagang walang due process. Pasalamat nga sila, dumating pa yung Pangulo eh. Yun nga po, Kong. No? Pero, Kong, siguro ang itatanong ng marami, ang Pangulo ay naging abogado, naging prosecutor, alam niya kung anong due process. Bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom? Para ilantad sa buong daigdig, yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya na hindi makatarungan. Sapagkat doon pa lamang sa linya ng mga tinawag na resource persons, di umano, lahat sila ay merong axe to grind against the President. Wala silang kinuha na sino mang tao na nagsilbi sa kanyang administrasyon na maaaring makapagpaliwanag sapagkat katulad ng Chief of Police, katulad ng Solicitor General, ng Secretary of Justice, mga heads ng kanyang departamento na tumulong sa kanya para i-justify ang war on drugs. Bakit hindi sila tinawag? Nasaan ngayon yung observance of due process?
Nasaan ngayon ang pagtalakay ng bawat panig? Oo. Na yun dapat ang nakita ng mamamayan para maliwanagan nila. Hindi po pwedeng ang isang barya, isa lang ang side. Dalawang Ay, side opo. Both side ng isang talaga barya. dapat yan, opo. Dapat ipakita mo yung both sides of the coin para maintindihan nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sa puntong yan, Kong, ako sa tingin ko, sa dami ng viewers, mukhang nakita nga talaga nila, one-sided yung naganap na yan. Well, aminin Ang nila. liwanag naman eh. aminin Mga mo na abogado hindi. pa yung ibang nagtatanong, isip-isipin mo, ibatay nila sa mga dokumento na kahit kailan ay hindi papayagan ng korte kung wala yung tao na tatanungin muna kung galing sa kanya talaga. Susumpa pa yung tao doon. At yung tao na yon ay haharap sa isang taga-usig, kung sa panig ng taga-usig o sa panig ng depensa, para ngayon ay siya'y matanong din. Oo. At makita ngayon at marinig ng korte kung totoo lahat ang mga pinagsusulat niya doon. Oho. Kung wala yung mga ganong proseso, hindi mo pwedeng gamitin kahit anong dokumento. Ito ngayon ang ginamit nila. Itatanong sa Pangulo. Isa po sa nagpainit ng tagpo doon, Kong, ay nung isingit ni dating Senador Sani Trillanes no gumawa ng affidavit. Waiver ang dating Pangulong Duterte para payagang buksan ng kanyang bank account, na bank account daw ng kanilang pamilya, para talagang mapatunayan na kung talagang habang ang pera doon, yung unexplained wealth, itong mga aligasyong ito, Kong, matagal na ito, 2016 pa Sinabi po na niya ata to. ito. Pero ngayon parang pinipilit nilang buhayin, Kong. Yun po ang nangyari. Ano nga ang connection noon dito sa pinag-uusapan? Yun daw pong mga perang yun. So kanina talakay na natin yun. Opo, Wala ngang connection kaya o-object ka eh. Ayun, oho. Pinag-uusapan natin dito, akala ko ba war on drugs ang pinag-uusapan natin? Ba't mo ipapasok na naman yung sinasanahon pa ng kopong-kopong? Oho. Hindi ba ikaw ay nagsampa na rin ng kaso? Ang sinampa niya ng kaso, si Congressman Pulong, at saka yung bayaw ni Congressman Pulong. Yes, oo. Anong connection ngayon at mo inaharap dito sa dating Pangulo? Oho. Ibang usapin naman ang kinaharap niya rito. Pinagtatanong niyo sa dito sa mga war on drugs and other illegal activities. Ang problema lang, pag sinabi mo palang EJK lang sa panahon niya. EJK lang na nakaugnay doon sa programa niya laban sa droga. Oho. Pero pala yung EJK na isinakatuparan ng iba't ibang mga armed groups na pribado, hindi pala kasali. Oho. Ang totoo nun, yung mga nagtatanong dun makiling sa mga NPA, yung mga iba Ay, totoo. Ni minsan hindi nila, dapat sana, tanungin niyo rin po yung aming mga kadres. Yung pong mga nagre-recruit sa aming mga kasamahan sa bundok, tanungin po ninyo kung tama po yung pagkakapatay po ng mga pinagpapatay nila. Imbitahan niyo rin po yung mga kadres namin. Wala man lang nagsabi sa kanila na imbitahan din yung kanilang mga kasamahan. May nagbanggit nga yan, Kong, yung parliamentary inquiry, ngayon nga, yung Cardema, tinanggal nga pala daw talaga. Tinanggal na. Oo. So, ayan. Pangalawa, Kong, last, yaman din lamang, meron tayong 15,000 live viewers. Yung bang mga pangyayaring ito doon sa Kamara, kasi inamin na po ni Senador Sani Trillanes na siya pala ay ang tawag yung ginagawang termino, kuntsabahan sa ICC para talagang ang target ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ngayon umamin na sila, kaya nila ginagawa yung Quackcom na yan, ang direksyon talaga para papasukin ang ICC sa ating bansa. At ang dating senador na yan, kung totoo ang sinasabi nyo, siya palang nakikipagkutsabahan pa sa ICC. Yes. Nakakita ka ng isang Pilipino na ano na tawag sa Biblia? Yung anong si Judas ipinagkanulo. Ipinagkanulo ang ating Panginoon. So ganito rin ganito rin ang kategorya nito. Isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan nang galing. Di ba? Nag-file na siya ng katakot-takot na. Hindi man lang niya mahintay yung korte na magpasya doon sa kanya mga ipinail na kaso. Parang ikaw dyan, halimbawa. Kunyari, humingi ka ng tulong sa akin. Oo. Hindi ka pa nagkasi,
Pinuntahan mo na naman si Jen. Parang magagalit ako sa iyo, Jen. Oo. Ikaw naman ka, tinawagan mo na nga ako. Isang araw pa lang naman na nga, tapos pumunta ka na kagad kay Nelson. Oo. Nagsumbong na kagad. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala doon sa mga korte na kung saan inihain mo yung mga katakot-takot na kaso na yan, hindi ka makapaghintay, pumunta ka na naman sa Quacom para dito ka magsumbong uli. Walang kaugnayan na sinasabi mo eh. Oo. Di ba? Wala ngang abogado na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Oo. Kasi kung nandun yung abogado, merong abogado, ngunit hindi siya papayagan na magtanggol. Ang gagawin lang sa kanya, Opo, bulungan mo lang sa kanyang karapatan. Ang isa sa karapatan ng isang akusado, kung matataguri ang akusado si Pangulong Duterte, i-confront niya yung accuser. Opo. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po si Las Cañas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong ninyo, Congressman Luistro. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. O baka mamaya madisbar ka pa dyan eh. Ganun ba yun? Bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. Hindi po ganun eh. Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Naalala ko yan ko, yung opinion. Yung representante ng Subic, ang kanya, chismis sa batayan ko eh. Meron kasi ako yung narinig mga chismis eh. Dapat anya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So, saan ka nakakita ngayon? Kaya nga, Chismis ang batayan eh. Ang alam ko, ang nangyari rito, ang napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ang kahinaan ng proseso. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito. In aid of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala kung ano. Dating Pangulong Duterte at si BP Inday. Isip-isipin mo, meron na nga silang nagawang panukalang batas sa extrajudicial killing. Bakit pinagpapatuloy pa nila ito? Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, this Quadcom was already able to file a House Bill, number 10869 yata or whatever. Yes po, tama. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo. Saka na natin pag-usapan kung yung pinal yung House Bill ay may kwenta. Hindi kasi kung yung marami nga abogado nagko-question ngayon, mayroon ako nakita mga abogado nagsasalita ngayon, ano anyang House Bill tungkol sa EJK? Matagal na namang bawal. Kailan ba meron bang batas sa sumasang-ayon sa EJK? Kapag tiningnan mo nga yung definition, matatawa ka eh. Kasi yung extrajudicial covered na ng murder. Pagpatay, bawal talaga yun. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction. Meron bang judicial wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi papayagan yan eh. Lahat na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan niya. Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Muna.